Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 29, 2024. Patuloy nga pong umiiral sa ating bansa ang easterlies, pati itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Magkakaroon nga ng mga posibleng pag-ulan sa may eastern section nga po ng Mindanao. Bagamat meron nga mga pag-ulan mga kababayan, yung ating heat index o yung nararamdaman ng ating katawan, lalong-lalo na sa parte ng Luzon, ay posible po tayong umabot ng hanggang 46 to 47 degrees Celsius. Napakainit po ito. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga itong magdulot ng tinding init at pananakit ng ating ulo, kaya sana po tayo maging handa dahil sa sobrang init na posibleng mararanasan natin. Lalong-lalo na nga po yan sa pagitan ng alauna ng hapon hanggang alas 2 ng hapon. At yung latest update naman ng minomonitor natin na posibleng sama ng panahon sa darating na unang linggo ng Mayo ay stable pa rin po, na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at halos hindi siya masyadong gumagalaw. Iyan po yung ating imomonitor kung ano pa nga ba yung mga posibleng magiging senaryo nito kung ito pa magiging bagyo at direktang makakaapekto sa ating bansa. Dumako muna tayo sa ating rain map animation. Dito nga po sa parte ng Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan dahil nga po yan sa ITCZ. At dito naman po sa may parte ng Luzon, Central Luzon and Southern Luzon, asahan natin na maalinsangan at matindi ang init ng panahon. Mamaya nga po alas 10 ng umaga, asahan natin may tsansa ng pag-ulan pa rin sa parte ng Mindanao. At pagdating po ng alas 3 ng hapon, may tsansa na rin po ng mga posibleng scattered rain shower and localized thunderstorm sa parte naman po ng Visayas, at may mga tsansa na mabiglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan dito nga po sa may Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 6 ng umaga, bukas po yan, April 30, ay asahan natin na meron pa rin mga pag-ulan mararanasan sa parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast by April 30 ng alas 2 ng madaling araw, meron na nga po tayong mga pag-ulan na posibleng mararanasan. At pagdating naman po ng May 1, ng alas 2 ng madaling araw, ay dito nga po ay meron ng kumpulan ng mga kaulapan sa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng May 2, alas 2 po ulit yan ng madaling araw, ay magkakaroon ng mga tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan sa may dulong bahagi ng Palawan at dito sa may Zamboanga Peninsula. Magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section po yan ng Taiwan, at ito po yung malulusaw din kaagad. Pagdating naman po ng May 3, ito nga po yung kumpulan ng kaulapan, ay asa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero matindi pa rin po ang mararanasan nating init at alinsangan ng panahon. Pagdating naman po ng May 4, dito nga po makikita natin yung possible low pressure area na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero pagdating naman po ng May 5 ng alas 2 ng madaling araw, makikita nga po natin na masisira agad yung possible low pressure area at magkakaroon ng panibagong sirkulasyon. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At asahan po natin magkakaroon na nga po ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa parte ng western section ng Luzon at hanggang sa may parte ng Visayas. Pagdating naman po ng May 6, ito nga po May 6,
dito nagkakaroon na nga ng sirkulasyon yung minomonitor natin na posibleng sama ng panahon. At pagdating naman po ng May 7, dito nga po as low pressure area na po siya, makikita natin buo na yung kanyang sirkulasyon. Dito nga po ang minomonitor nga ng European Center is yung isa pang bagyo niya na nasa baba nitong low pressure area, na isa sa nagiging main factor na kung bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung sirkulasyon nitong low pressure area. At pagdating naman po ng May 8, dito nga po mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po yung pagbuo o pagdevelop nitong sama ng panahon sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng alas 8 ng umaga ng May 8, dito makikita natin halos nabubuo na yung sirkulasyon nitong sama ng panahon. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, dito mananatili nga po nasa eastern section po yan ng Davao Region. At ito po yung imomonitor natin dahil nasa 50% pa rin po ang tsansa nito na maging isang bagyo. Sa ngayon nga po ay tatlong senaryo yung nakikita ng ating advanced weather forecast kung sakaling magiging posibleng bagyo itong sama ng panahon na nakikita natin ngayon sa advanced forecast. Ito po ay posibleng dumaan sa parte ng Mindanao or dito nga po sa may parte ng Visayas, posible naman dito sa pagitan ng Visayas at ng Bicol region. Yan po yung ating imomonitor kung ano pa nga ba yung magiging posibleng senaryo niyan. Pero sa ngayon nga po napapansin natin almost stationary yung minomonitor nating sama ng panahon hanggang May 8. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan dahil nga inulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.